Magandang araw po. Ako po si Jennifer Miravalles, 42 years old. Isa po akong kasambahay. Nalaman ko po na ako po ay may breast cancer noon pong February 2023. Dahil po, panay na po ang pananakit ng aking kanang dibdib at sinamahan na po ito ng matitinding pagkirot. Ngayon po, nagpasama po ako sa aking amo para po magpatingin sa isang clinic na malapit po dito sa amin. Pagdating po namin doon, natingnan na po ako ng doktor. Isinuggest po sa akin ng doktor doon na kailangan ko po magpa-biopsy para po malaman kung cancer po siya or hindi. Nagantay po kami ng 1 linggo sa result ng biopsy at nang dumating po ang result, nalaman po namin na ako po ay may cancer. It's stage 3A na po siya. Nagulat po ako. Nabigla po ako kasi hindi ko po ini-expect na ako ay magkakaroon ng ganong karamdaman na cancer pa man din. Ngayon po, nag-isip po kami ng aking amo kung sino po ang mga taong kailangan namin lapitan o mahingian ng tulong para po sa aking karamdaman. Ngayon po, may nagsuggest po sa amin na humingi po kami ng second opinion sa isang doktor. Ngayon po, pumunta po kami ng aking amo sa isang government hospital at doon po ay na-check up po nila ako. Sinabi po nila sa akin na kailangan ko pong maoperahan. Napakarami po nilang pinagagawang test sa akin. Tapos po, ang aking magiging operasyon ay mag-aantay pa po ako ng 3 buwan kasi po ako po ay nakapila. Ngayon po, ang pag-usapan po namin ng aking amo na masyado pong matagal ang 3 buwan dahil sa madalas pong pananakit ng aking kanang dibdib at pagngingirot po niya. Nag-isip po kami kung saan pa po at sino po yung dapat na taong tutulong talaga sa amin para po sa case ko. Ngayon po, mga ilang araw po noon, nakausap po ng aking amo ang kanyang isang friend na cancer survivor po siya. At ang kanyang doktor po, ito na nga po, si Dr. Reynaldo Hoson. So, sinuggest niya po sa amin na magpa-appointment kami agad-agad kay Dr. Hoson. Ngayon po, agad naman pong ginawa yun ng aking amo. Nagpa-schedule po kami. Tapos, natingnan naman po ako ni Dr. Hoson agad-agad. Nung nagkita na po kami ni Dr. Hoson, sinabi po sa akin ni Dr. Hoson na kailangan kong maoperahan agad-agad. Kaya po, pinaasikaso po sa akin ni Dr. Hoson ang aking PhilHealth at ang PW card para po makamenos po ako sa aking mga gastusin. Naoperahan po ako ang March 29, 2023 sa hospital po siya ng Maynila. Dahil po sa tulong po ni Dr. Hoson. March 30, nakalabas rin po ako agad ng hospital. Tapos po, nagpahinga po ako. And then, dumaan po ang 1 linggo. Nagpa-schedule po ulit kami ng aking amo ng check-up kay Dr. Hoson.
na-check up po ako ni Dr. Hoson. And then, sinuggest po sa akin ni Dr. Hoson na kailangan ko pong ma-chemotherapy. Ngayon po, natakot po ako magpa-chemo dahil po sa marami po akong nalaman about sa mga kinikimo. So, sa madaling salita po, hindi po ako nagpa-chemo. Hindi na po ako na-check up ni Dr. Hoson magmula po noon. Isang taon po kami hindi na po nagkita ni Dr. Hoson. Dahil inuwi na po ako ng aking pamilya sa Isabela. Doon po sa Isabela, habang po ako nagpapagaling ng aking operasyon, marami po akong naramdaman na hindi maganda sa aking pangangatawan. Unang-una na po doon ang aking pag-ubo na wala pong kagalingan. At yung aking hirap sa pagkilos at yung panghihina po ng aking katawan. Ngayon po, nagpa-check up po ako sa isang government hospital sa Isabela. Ngayon po, sinabi po nila sa akin, dahil po ako na-opera na ng halos 1 year na po. Bali po, hindi po kasi ako nagpa-chemo, kaya po, sinabi po nila sa akin na kailangan ko po magpa-chemo agad-agad. Dahil po, ang aking baga raw po ay may tubig na. At ang aking ubo raw po ay hindi na rin maganda. Kaya no choice po ako, nagpa-chemo po ako agad-agad. So, natapos ko po ang 6 cycle. And then, pagkatapos ko po ng 6 cycle, naresetahan po nila ako ng gamot na iinumin ko po araw-araw. So, napansin ko na naman po ng mga ilang linggo na yung aking pag-ubo, bumabalik po siya. Yung aking panghihina, kawalan po ng ganang kumain, at yung pagbaba po ng aking timbang, lahat po yun bumalik. Bumalik po ako sa aking doktor at sinabi po nila sa akin na lumuwas po ako ng Maynila para po dito ulit sa Maynila ako matingnan. Kasi raw po dito, marami daw pong magagaling na doktor. Agad-agad ko pong tinawagan ng aking amo at sinabi ko po sa aking amo na babalik ako ate at papatingin ulit ako kay Dr. Hoson. Agad-agad naman po yun inasikaso ng amo ko. Nagpa-appointment po siya agad kay Dr. Hoson ng check-up. Tapos po, nagkita po kami ni Dr. Hoson. Ito lang pong 2005 March. Tapos po, hindi po naging maganda ang aking check-up. Unang check-up po kay Dr. Hoson dahil sinabi niya po sa akin at tinapad niya po ako na ang aking cancer po ay kumalat na. Sinabi po ni Dr. Hoson na isang himala na lang po ang makapagpapagaling sa akin. So, nabigla na naman po ako kasi hindi ko po ini-expect na kakalat ng ganun yung cancer ko nang hindi ko alam. Ngayon po, tinanong po ako ni Dr. Hoson kung kaya ko pang lumaban. Sumagot po ako ng opo, Dok. Lalaban po ako, sabi ko. Tapos po, may mga ilang test po na pinagagawa sa akin si Dr. Hoson. Tapos po, niresetahan niya po ako ng gamot na iinumin ko po araw-araw. Sa awa po ng Panginoon, doon po sa nireseta ni Dr. Hoson na gamot sa akin,
malaki po naging improvement nun sa akin dahil po unti-unti pong bumalik yung lakas ko. Yung pag-ubo ko po, nawala. Unti-unti pong nawawala. At yung dating boses ko na nawawala, na para siyang lumalalim, ngayon po, bumalik na ng paunti-unti. At bumalik na rin po ang gana ko sa pagkain. Dumagdag na rin po ang aking timbang. Ngayon po, patuloy pa po ako nakikipaglaban sa aking karamdaman. Kasama po si Dr. Oson. Sinasama niya po akong makipaglaban sa aking karamdaman. Ngayon po, lubos po ang aking pasasalamat. Unang-una po kay Lord. Pangalawa po kay Dr. Oson. Dahil pinadala po sa akin ni Lord si Dr. Oson para po ako magamot. At siya po yung naging instrumento ni Lord sa buhay ko. Napakagaling pong doktor ni Dr. Reynaldo Hoso. Siya lang po yung doktor na nakita ko na may malasakit po at pagmamahal sa kanyang mga pasyente. Kaya po hindi po sapat ang pasasalamat ko kay Dr. Hoso para po masuklian po lahat ng ginawa niya po. Pagpapagaling po sa akin ng paunti-unti. Kaya po dito sa bahay, ginagawa po namin ng amo ko. Araw-araw po kaming nagdadasal. Sinasama po namin si Dr. Hoson. At lagi po namin hinihiling sa Panginoon na bigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalusugan para po mas marami pa po siyang mga pasyenteng matulungan na katulad ko na nakikipaglaban po sa karamdaman. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, Dr. Oson, sa malasakit po na ibinibigay ninyo sa akin at sa inyong mga pasyente at sa pagmamahal po. Kasi po ako, naramdaman ko po yung pagmamahal at malasakit niyo po sa akin at sa iba niyo pa pong mga pasyente. Kaya po, ako po, lalaban kasama po si Dr. Rose para po ako'y gamutin. Yun lamang po at maraming salamat.